Nagawa niyo na ba yung sinasabing morning ritual? Alam niyo ho yun. Nagbanyo na ho ba kayo? Naligo na ho ba kayo? Kumain na ho ba kayo? It's you, your coffee, and me in the morning. Or your tea. O ano man yung iniinom niyo ho, samahan niyo ho kami dito ho sa programang Bitag Live sa Radyo 5. O yung mga chuper ho dyan, nagmamaneho, mga taxi drivers. Yung mga suki ho natin, mga FX drivers, na kuminsan may mga dala kayong pasahero na nidiscover ho kami. Kaya nga ho dito sa ginagawa ho natin, hagip ho lahat. Ang mga suki ho natin nakikinig sa bahay, mga misis ng tahanan, yan ho yung mga ginang ng tahanan, mga misis ho. Mga nanay, tatay, o di kaya mga lolo't lola, retired. Or yun naman, mga panggabi, nakikinig ho sila sa atin. Yung mga call center representatives na panggabi ho, matutulog na mamaya ng konti, sumisilip ho sa atin. Sige, dyan lang ho muna kayo bago kayo antukin. Sige, kahit sabi ho ni Vivas, idol, kahit antok na, pinipigilan kong antok ko, basta't makapakinig lang ako sa iyo. Call center ka ba? Okay, sige. Si Patrick Briones, pabati naman po, Sir Ben. Ay, binati ko lang kayo. Okay? So, marami ho nakikinig ho sa atin. So, good morning ho sa inyo. Sa Hong Kong, si Muyet, youngest, Muyet. And si Luis Salvacion Sota. Umaga pa lang ho, hindi pa nag-uumpisa, nagbabati na agad tayo. Of course, we give you some kind of, ito ho'y, ginagawa ho natin, interactivity kung tawagin ho natin. Mga bossing, umpisahan ho natin. Kung kayo ho'y hindi ho napakinggan or nasundan yung ating broadcast kahapon, you can still do it by following us sa aming Bitag Official sa YouTube channel ho namin para masundan nyo ho yung mga series or episodes every day na ginagawa ho natin dito. Ang ginagawa ho namin a lot easier is by doing it by subtopic or the whole episode na kung gusto niyo lang hong makinig. Diyan ho, pwede niyo kaming sundan. Sa oras ho ng gusto ho ninyo. Mga bossing, ito na ho, umpisahan ho natin, trust, tiwala, confidence, kumpiyansa, trust. Alam niyo, kaya ho natin sinasabi ho to, kasi natatandaan niyo, si President incoming, Duterte, sabi niya, doon ho sa, naging maaga ho kasi ang pagsalita ho ni Peter Cayetano ata na something to do na bibigyan ho ng posisyon si Lenny Robredo. Did I say it right? Robredo. Sige. Okay, so si Lenny, si Vice President Lenny, para hindi na ako sasabit. Nung tinanong ho si Digong, nasa balita naman ho to, balikan lang ho natin, sabi ho niya, that never entered my mind. It's not trying to be smart aleck, but I'm still trying to figure out this election in my own group and party. I shouldn't be looking beyond my borders. Tanong ho kung anong magiging posisyon ni Vice President Lenny. Nung siya ho'y talagang eto pa, medyo sinundan. At talagang parang pinagyandiin. Medyo may kunting, hindi naman siya nairita. Diretso ho magsalita itong si Digong. Sabi niya, no. I don't even know her. Why should I talk to her? I've said I've not considered anything for her. I'm more worried about where I would place the friends na nagkautang na loob ako. Okay. Anong ibig sabihin yan? Sa parting ho yan, nag-umpisa ho ta trust and confidence. Okay, hindi niya kilala si Lenny. Or hindi kaya may nasabi itong si Lenny nung siya ay tumatakbo sa ilalim ho ng kulay dilaw na ang kanyang president, running mate ay si Rojas na talagang balljack dito, balljack doon, tira dito, tira doon. Offensive ho nila that time. So kaya parang kay Digong, kulay dilaw ka, diyan ka lang. Baka mahawa ko Alam niyo ho yung hepatitis o jaundice, nakakahawa ho yan. Yellow. Pilyo lang ho aking pagsasabi. Please don't take me seriously. Let's have a little fun. Kasi kung magiging seryoso ho tayo, mga bossing, tatanda ho tayo ng maaga. Hindi ho ba? I said, I want you guys to grow up. Grow up with me, but don't grow old. Malaki yung pagkakaiba ng growing up and growing old. Growing old and growing up. I want to grow up. I do not want to grow old. Old is it's more of numbers na medyo hindi magugustuhan ng iba. Kaya lang kuminsan nakikita sa iyong pananalita, pag-iisip at sa iyong pagkikilos
O ano man ang iyong packaging, eh kung minsan ang iyong utak, sumasabay ho yan. Bakit ho nasabi ito ni Digong? Una kasi, kung bakit man ako ho'y tinitingnan ko, may nasabi ho, kaya akong ginawa ho namin ng research team ko ho agad sa aking social media team ko ho, kasama ko ho dito sa aking programa ho yan. May grupo ho talaga ako sa morning that I carry along with me. Papunta ho rito ng TV5 na i-research ho namin kung ano yung mga nasabi ni Lenny na not so good about Digong has something to do with the rape joke. Although lahat naman sila nagsabi, but for whatever reasons, I was looking, but wala naman ako masyadong nakita kasi mas looking doon sa mga sinabi ni Vice President, itong si Scudero. Mas ahol pang atang nasabi ni Scudero kaysa kay Lenny. But apparently, mga bossing, merong something na something na we don't know that something is happening and something is something. O, alam niyo na ho yun, hindi ba? Merong something na something is happening, that something is going on, but some things are not going to be said openly, kaya read between lines. Ang hirap po paliwanag. Ang hirap po kasi mag-analyze ng isang individual on the basis kung ano yung selection niya. Kaya, pinagbasahan ho natin. O nga naman, siyempre, unahin mo muna yung mga immediate team na yung pinagkakatiwalaan na bubuo ho sa gabinete. And at the same time, wala pa ho si Lenny roon. Kaya si Lenny Hello? Kumakatok ho si Lenny sa palasyo. Humihingi ako ng appointment! Just keep on knocking. Wala akong oras! Okay. Sino kumakatok? Sabi, wala akong oras! Okay, that's it. Just this is making fun. Just, gising na ho ba kayo? Okay. Get it? Naintindihan niyo ho ba? Sino kumakatok at sino sumagot kanina? Wala akong oras! Humihingi ako ng appointment! Wala nga akong oras! Okay. Baka mag-aaway. Sabi namang isa, we can agree to disagree. Ay. Sabi ng isa, you better disagree so I can agree. Okay. Ano yung agree? I will agree with you to disagree. Okay. Nahilo na ho ba kayo? I'm only here to be with you so that I can agree to disagree. Sabi naman ng isa, go ahead, disagree so I can agree with you and disagree with you as well. Eto, nakakahilo na. Words are words na kuminsan nakakahilo. Na hello na ho ba? Hello? Nakakahelo. Okay, sabi ni Rona sa Twitter hoto, good morning, sir. Live po akong nanonood lagi sa program via live streaming sa Hong Kong. Thank you, Rona. Si Louis Sota, nasa Malacanang, Sir Ben, ang mandurok. Easy! Kala ko nasa Malacanang ka. Chill. Good morning, Sir Ben from KSA. Nakatune in na ho kami. Alright, thank you. Thank you so much for letting me know na nandun ho kayo. Yung Lenny Robredo, Sir Ben, yun laging nakadilaw para siyang kakambal ni ko. Easy, Cory. Guys, ang programang Bitag Live, kapag napakasanayan niyo hong pakinggan, nakaka-addict ho eh. Di ho ba? It is dangerous because you will be addicted somehow the longer that you listen. And I will not agree with you. Yun ho ang sinasabing disclaimer ho namin. Do not blame us if you happen to be an avid follower, addicted follower ho ng Bitag Live for whatever reasons. You're not only going to enjoy the entertainment value nito, at the same time you'll be updated as well as informed in any way you want it, the way we want it. And so, let's have fun. But make sure we're not talking nonsense dito. Okay, si Roland, wala pang pwesto sa lugaw. Bakit ba lagi nyo ina-associate yung lugaw kay Lenny? Nagtinda ba ng lugaw to? And honestly, I don't know. Dapat pansamantalang kusina talaga, luto muna ng lugaw para sa mga senatong at congressman idol. Ibig mo sabihin sa mga kulay yellow. Anong kulay ng lugaw? Arroz caldo, ay pagka-yellow, kunti yung sinasabing mantika, ano? Okay, taba ng manok. Si Leo, mabait naman siguro si Lenny. Huwag lang siyang magpadikta sa mga note pa. Excuse me?
Sa mga okay. Para makahirap siya tulad kay Tatay Digong. Alright. Ito ho mga binabasa ho natin. Ito'y interactive ho. Binabasa ho natin yung response and the comment. Seriously mga bossing, alam niyo Jose, madali ho mag-appoint kahit sino. Ikaw. You, and you, and you, and you. I appoint you to be my cabinet members. Hindi ho ganun. Siyempre, the people that you'll be appointing, number one is, may pamantayan na pinagkakatiwalaan ho. Ang ibig sabihin salitang Ingles, trust. Eh, maliban ho sa pinagkakatiwalaan mo, may dunong. Dahil sa dunong na yan, magkakaroon ka ng kumpiyansa, confidence, and competence. Get it? Dahil may dunong yan, magkakaroon ka ng kumpiyansa, so therefore, competence and confidence. Ano man ang mauna, vice versa, may dunong ka, kaya may kumpiyansa. Or may kumpiyansa sa iyo kasi may dunong ka, kaya ka pinagkakatiwalaan. Kapag hindi ka kilala, paano ka mabibigyan? Get it? So sabi ho ni Digong, I don't know her. Oh, okay. If you don't know her, how can you trust somebody? Well, better get to know her. Kaya sabi ng isa, hello, hihingi ako ng appointment. Sabi ng isa, wala pa akong oras. Tsaka isa pa, wala pa naman ako sa Malacanang. Doon ka kumatok, doon sa mama na ninanamnam pa rin ang huling sandali. Sinisinghot ang hangin ng Pasig River. Kaya siguro sabi ng Digong, nag-iisip ako kasi antot nung... Nalinis na ba yung sa Pasig dyan sa may Malacanang Palace? Kasi kung minsan malangasing amoy dyan eh. Amoy utot kung minsan yung hangin niya. Minsan, shut up! Dinadagdagan mo tuloy. Mapapasaya ako. Magagalit sa atin dito, bossing ha. Ikaw, hindi ko kasalanan. Ikaw, pinawala. See, I didn't touch anything. It's a sound effect with my co-pilots, not me. Si Michael Sikuan. Morning, sir Ben. Tama lang yan. Huwag bigyan ng posisyon. Baka, maka-threat lang kay President Digong. Kasamang Plan B. Join this group yan. Easy. Bihira naman kayo mga bossing. Sige, alang-alang sa sinasabing malayang pamamahayag. Ang inyong mga pahayag, there's a freedom of expression and we do not. Hindi kasi kasama kami dun sa Kulay Jaundice na sinasabing ang FOI, neknik nyo. Dito ho, sabi ni Digong, unang gagawin, ipasaya ang freedom of information that comes along with freedom of expression. Si Mel Morales. Idol, lagi ako nakikinig sa'yo. Nakakapulot kami ng magandang aral. Kasama pati yung joke, ha? Okay? Siguro balansi ho natin. Kasi si Edgar, katok ng katok si Lenny sa pinto ng Malacanang. Tapos sagot sa kana, wala pong yelo! Tag-init na. Uso pa rin mga halo-halo. Kailan mo ng yelo, kikiskisin mo ngayon. Okay. Alright. Kalokohan yan. Alam naman kung bakit humihingi ng appointment. Siyempre, humingi ng appointment para siguro, para sa akin, para makapag-usap mga bossing. Para naman maayos yung mga sigalot kung ano mga bagay na after all is said and done. Nung kainitan ng eleksyon, after all is said and done, wala namang masama siguro sa maging katropa na we bulong. As in, Bulong Brigade, so we bulong and we become part of Bulong Brigade. Yung mga katropa niya, mga kulay dilaw, hindi na bumulong. Nagtalo na agad. Over the back. Ala nang sinabi. Sabi ko, hindi ba? Dapat iniimbita muna sila. Hindi, walang imbitasyon. Sabi ko nga nung una, parang ganitong halintulad, ano? Tuloy kayo. Hindi, nakapasok na kami, ha? Okay, sa bahay. Okay, hindi ko alam, ha? Kain po tayo. Eto, kumakain na kami. Lumalamon pa, eh. Adelantado. Adelantado yung mga partido. Talagang atat na atat sa mga posisyon. Ang problema, sa kanilang adelantado, may pagkatado rin sila. Alam mo bakit? Ay sabi ho nila, huli na ng malaman na ang mga kabataan nadala nung natalong vice presidential na si Bongbong na pagpapaniwala doon sa sinasabing nakalimutan yung martial law at sinisi ang media, sinisi ang social media, naloko na. Kaya adelantado pero mga tado. Okay, sige. Dala na kayo ng bandihado. Okay. Total. You want a free lunch? Okay. But there's no such thing as free lunch, sabi ng Amerikano, hindi ba? There is no such thing as free lunch. Di ba? Gusto mo ng libre? Siyempre, may kapalit yan. Bumaliktad ka,
And then manumpa ka na ako'y loyal na. Hindi na ako kulay dilaw at ako'y kulay pula. At ako'y change because change is coming. Therefore, I have to change my color from yellow to... alam nyo na. So, change is here. So, sabi nila, the change is here. Therefore, we change and now we're here. Get it? O yun hong... Jolie Amanza Rosales, meron na sabi yan. Sabi yan, nahihirapan daw sila magtrabaho kung hindi si Mar ang mananalo. Ganun ba? I don't know that. Okay, thanks for telling me that. Eh, sabi daw nung, nawala, bigla. Nagma-magic. Okay. Binabasa ko to, sabi daw nung nagkangampanya pag nanalo si Digo, magre-resign siya. Siguro hindi bigyan ng, baka iniwanan lang ng trabaho. Okay, iwanan lang ang trabaho. Okay. Alright, nasinabi ba ni Lenny na kapag nanalo si Digong, magre-resign siya? I didn't say that. Hindi ko na itinanggi niya. Tuloy mo. Sige. Total, ikaw sa prompter. Itinanggi ni Lenny na, sige, paspasan mo. Di raw totoo. Yun. Chismis lang. Kwentong kotsero. Nasaan yung kabayo kung may kutsero ka, hindi ba? Alam mo naman kalesa lang. Ang kutsero, siyang nagmamaneho sa kabayo at yung sinasabing karetela. Hindi magiging kumpleto kung walang kutsero. May kwentuhan tayo rito. Ako yung kutsero. Asan yung kabayo, asan niya yung kalesa. Okay, sige, hanapin nyo. Sige. Andre Ta, dapat panindigan ang sinabi niya nung kasagsagan ng campaign pag si Duterteng mananalo tapos siya magiging VP. Matik, resign siya. Sabi na nga kanina, hindi raw totoo. Hindi ba? Kwentong kutsero. Ang tanong, sinong kwentong kutsero? O ako yung kutsero ngayon. Saan yung kalesa at ang kabayo? Shut up! Latiguhin kita mamaya. Naingay mo eh. Okay, sige. Okay. Nawala bigla ang prompter ko. Paano ko babasahin yung mga komento? Ayan. Sebastian Rose. For Larry, just go with the flow. If you can't beat him, then join him. It's her time to change. Well, you got a point. Good point. Crom Cantaros, Sir Ben, kasi alam kasi ni President Digong na gaya lang ng dating Pangulong biyuda yan, baka easy, wag naman. I know that there are good points and good things then kay Lenny. Ako naman, bilib naman ako dun sa laylayan ng sintor. Laylayan ng pantalon. Ibig sabihin sa poverty. Okay. Yun nga yun nga mga bossing na parang sinasabi ng iba, bagay daw si Lenny doon sa DSWD, if not doon sa national poverty, whatever it is na, kasi something to do with the poverty and National Poverty Commission. And, okay, siguro nga, bagay, hindi ho ba? Ganyan ang ginawa ni Erap na ibinigyan ng DSWD si Gloria. Nagamit ni Gloria. Hindi ho ba? Kamukha si Gloria, si Nora Honor. Wala lang may nunal pa. Hindi ba? Ginaya na may, syempre, okay. Si Lenny naman, okay, okay to. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit parang medyo umiiwas pusoy si Digong. Sa anumang kadahilalan, siya ang nakaalam. Ang taong bayan ang bumoto dyan sa, ang dami naman ito, hindi ko nababasa, ang taong bayan bumoto dyan sa full, pangalan ba to? Azman Sabir. Libyan ka ba? Sapur. Ba't ka nakikialam sa mga pangyayari dito sa Pilipinas? Kasi pangalan sa full, Azman Sabir. Mukhang Libyan to Delikado tayo dyan, bossing. Respeto na sana ang alin sa Pilipinas. Okay. At dapat lang bigyan ng posisyon si Lenny. Okay. Sa full mo. Para doon sa mga follower ni Lenny. Respeto naman sana. Sabi ng ganon. Okay, sige. Ngano inani. Ito pa isa. Hindi ko maintindihan. Ngano inani. Pangalan ba talaga ito mga... Hindi ko maintindihan Kaya, kung mga pangalan to, gawa-gawa na hindi ko nababasahin yan. Nangi kabari. Okay, pangalan to. Sige, okay.
Ayan mga pangalan na hindi ko binabasa dahil alam ko kalokohan yun eh. Ano ba yan? Dapa naman sila, nag-uumpisa na manunungkulang ganyan na. Ano nangyari sa Pilipinas? Kanya-kanya? Ay, alam niyo ho kasi, natatandaan niyo ito ho, politika ho to eh. In politics, dalawang bagay lang here. Either you do subtraction, addition, multiplication, or division. Ano ba ang ginagamit ni Digong? Addition, multiplication, subtraction, o division, kayo na ang bumalanse, mga bossing. Okay? Edwin Nicdao, I don't hate Lenny. I hate people behind her. Come on, the word hate is something that's so hard to... I disagree na lang siguro. I do not like, but don't say hate. The word hate is masyado masakit eh. Hatred is something... when you hate people, the only way to cure hatred is forgiveness. Let me state the fact. Okay. Nel de la Cruz, sa RFA na lang siya ilagay dahil malawak ang kanyang karanasan pagluto ng lugaw. Bakit palagi tinatawag ng lugaw si Lene? Ano bang meron dito? Hindi ko, I don't really know. Would somebody please stand up and tell me about this? Dianon, nothing against Miss Lenny. Hopes that she stops behaving like the yellow. Well, you can't blame her because she's in the yellow party, liberal. You know ma? And the attitude of gratitude, of course, stays. Kung ikay may utang na loob tulad ni Lenny, yan naman ay magandang katangian for the gratitude na sumuporta sa iyo. Kaya hindi natin dapat sinisisi si Lenny, mga bossing. We may have fun, but sometimes we have to draw the line. Ako ho'y maninindigan sa parting yan. You can do some other things, but not on the, yung paninindigan ho ng isang tao, sometimes prinsipyo, respetuhin ho natin. Okay, si R. Sinon, lugaw kasi nakatulong sa campaign niya. Really now? I don't really understand. Nagbebenta ng lugaw para maka-fundraising. Yun ang sinabi niya sa interview. Kung lugaw man yun, that was because lugaw kasi sign ng mga pinakakain sa mga mahihirap. Kaya siguro yun ang laylayan. Mga bossing, easy naman. Easy naman. Let's get it easy kay Lenny. Okay? Vincent Roy, Galicia, na-declare na si Lenny. Sana iwan ang ugaling dilaw at bagay ng sumuport niya kay Digong. Ma-appoint siya siguro ng DSWD na lang. Well, nakaidigong naman yan eh. And siguro busy pa si Digong kaya medyo, ayun, humihingi daw ata ng appointment. I hope na baka pag hindi na busy si Digong, magkaroon sila ng appointment para, syempre, Vice President mo yan eh. Whether you like it or not, she was also elected by the people. And the truth of the matter is, itong katotohanan, wag ho sana mangyari, heaven forbids, but if somebody went wrong and somebody happens na hindi natin, ang Diyos lang nakakaalam, sinong next in command, naturalmente, si Lenny. Okay? So, respetuhin ho natin yan. No? Kaya, okay, Agnes Cruz, paano bigyan ng posisyon? Alam ni Digong, hindi siya deserving dahil nanalo lang sa daya. Easy. Bossing. Alright, okay, and dami, okay, talagang mga fans na to, mga kung sino-sino. Let me just put it this way, boss, pag-usapan ho natin yung sinasabing trust, confidence, and competence. Yan ang mga importante pag ikay maging gabinete. Kasi hindi ka lang bibigyan ng responsibilidad, may pananagutan ka sa bayan, una sa lahat, at sa presidenteng mag-a-appoint sa'yo. Marami yung mga ekonomista, sabagay, ito pa ho nung araw po ito, panahon pa ho ni Ramos, panahon ho ni Era, panahon ni Gloria, may panawagan hong ibang sektor na kinakailangan daw ho, ipatupad na ho yung sinasabing National ID System. Bakit ho? Maraming kumukontra ho rito sa takot ho nila pag National ID System. Pwede ka nang malaman, pwede ka nang silipin ng gobyerno, gagamitin laban sa inyo. Mga bossing, yung ganong klaseng takot, sa ibang mga bansa na maunlad, although, pag sinabi natin, wala tayong tiwala sa ating gobyerno, wala tayong tiwala sa mga namumurot ng ngangasiwa sa bansa natin, so hindi na natin kailangan yung ID system. May plus and minuses ho yan. Kung ako'y tatanungin, pabor ho sa ID system. Why? Listen carefully. Para doon maalaman, mga bossing, na ikay talagang Filipino citizen. At mahihirapan ho yung mga daya ho, na yung mga ID system, may ID system, mahirapan ho yung mga flying voters.
kung ikay patay, kailangan mamahinga ka na. Hindi ka na pwedeng ibuhay pa. Pero pag titingnan nyo ho kasi, yung iba ho mga nasa business sector, naniniwala ho sila na sabi ho nila yung inclusive growth para daw ho, sinasabi ho nitong dito na magkaroon ho ng hindi lang man ho, kundi itong sa ID system na sinasabi ho natin mga bossing. Una sa lahat, may advantages ho to eh. Hindi ka na magpapakita. Kasi, alam niyo ho kasi, pag sinabing ID system, state ID, sa states ho kasi, state ID, the state ID looks more like a driver license of the particular state. Halimbawa, sa California, ang state ID mo ho would look more like a driver license. The only thing is, hindi ho po pwedeng gamitin sa pagmamaneho ho yan. That was my take before. Kung, I don't know if it's still true the same. It's still true and right now. Pero, that was a long time ago. Para ho sa akin, dito ho kasi marami hong parang magiging, mas magiging pulido ho, takbo ng pamahalaan ho natin kung pag-uusapan ho yung mga serbisyong idinudulot ho ng ating pamahalaan sa kasalukuyang sistema kung pag-uusapan ay pangangasiwa. Sa ID system ho kasi maglalaman ho ng mga impormasyon about us. Kaya lang ho, marami hong kumukontra dyan, lalo-lalo na makakaliwa at laging pinangangalagaan hong karapatan kasi baka daw magamit maabuso. Ang pang-aabuso, kung talagang aabusuhin ho yan, nasa tao na ho. Paano ngayon? How do you safeguard? Ano hong iyong magagawa para huwag magalit sa pang-aabuso? Marami yung sistema. Ang problema ho kasi maraming kiyaw-kiyaw dyan, takot agad, takot sa anino, takot sa kalang utot. Kaya lahat ho, puro takot or talagang ayaw ho nila, siguro may personal agenda ho sila. Sa anumang kadahilanan kasi magkabukingan. Ayaw ho ng mga politikong trapo na magkaroon ng ID system kasi sa anumang kadahilanan, booking ka agad kasi makikita. Committing a crime, ID system also is very important mga bossing kasi kung ikay nasa ID system, committing a crime is not gonna be, it's gonna be hard kasi may biometrics ho kasama yan eh. Get it? Hindi lang ID system para sa gobyerno. Ay dapat ganun ho eh. Lumalaking populasyon na ho tayo eh. Habang lumalaki, kinakailan may national ID system ho tayo. Sa iba naman ho kasi, sinasabi ho na to advance inclusive growth and promote law and order, to improve delivery of government services and to make the current system of governance more efficient. Pero ako ho talaga, kinakailangan na ho natin ng ID system. Whether you agree or disagree with me. But anyway, working while, listening while working, sabi ho ni Lynn. Thank you, Lynn, for tweeting us. Si Eden Rubio, pabor din ako sa ID system. Gabriel John Malimbiling, I agree, sir, sa ID system. Wala naman ho masamang ID system eh. Para sa akin. Pag ikay may tinatago at wala ka naman ginagawang kalokohan. Why? Yung iba kasi nangangamba, yung mangilan-milan nga, wala pang 1% at wala pang 0.5%. Silang nangangamba. Sa anumang kadahilanan, meron silang tinatago siguro anino na ayaw lumutang. Get it? So, si Julie Fragata, yes, idol, dito sa Hong Kong, napakaganda ng ID system kahit isang ID lang sa namang transaksyon. You get it right. Tama. So, I agree with that as well. Si Max Makulit. Max, totoo ba talaga ito? Mga pangalan na to? Max Makulit! Okay? Half agree and half not. Well, half and half. Where's your coffee? Creamer pala yun. Okay. Si Clarice Lim. Tama po yung ID system. Sige. That's the thing na pinag-uusapan. Oy, bossing, ilihis lang huta na natin itong ating, alam niyo mga bossing, kami ho sa Pitag, hindi ho kami nakakalimot. Kapag trinabaho ho naman isang korporasyon, isang kumpanya, against ho kami in all form of unethical business practices as well as scam, kung tawagin ho, ano? Ito ho'y, kaya ho namin ginagawa ito, alang-alang ho sa mga OFW, na sila ho'y nagpapakandahirap na para makapag-ibon na makapaghili ho ng bahay at lupa. Marami ho yan. Alam niyo mga boss, kasi ho kami na tinitingnan ho namin, na trabaho ho namin na talagang magsabi ng totoo at importanteng malaman ng taong bayan na hindi ho kayo nadidenggoy. Naniniwala ako na kahit anong gawin ninyong magandang PR, good PR, good PR can only
ang magandang PR, community PR, na inyong gagawin na papabanguhin yung kliyente ninyo, gaano man ang inyong pagpapabango, subalit may naiwan na antot, yung integridad na questionable sa umpisa pa lang, kinakailangan makikita rin ng mga tao na nagbago at yung nakaraan ay binago na at natatanggap yung pagbabago at yung pagbabago na yun ay nagpapakita na hindi na sila tulad nung nakaraan. Pero ang ginawa nyo ngayon, magpi-PR kayo pagkatapos pinagtatakpan nyo, ayaw nyong akuin at kilalanin yung pagkakamalit, pagkakasala ng nauna sa inyo. Ito ang aking sinasabi, pro-friends ho to eh. Lancaster City and their, sabihin ho natin kanilang mga developers, ito ho. Alam niyo ho kasi, nare-respeto ko ho yung sinasabing GT Capital. Metro Bank ho to eh. As far as I'm concerned, itong GT Capital nag-infuse na ho ng kanilang capitalization para dito sa pro-friends. And as far as I'm concerned, marami ho mga OFW, pamilya ho ng mga OFW, saan ho sila? Bumili ho ng mga bahay at lupa rito sa pro-friends. And this was like 3 years ago. In fact, marami ho reklamo rito, hindi lang ho sa akin, Sus Mariosep. There were several attempts na ako ho'y binebriban ho ng pera dito eh. Ako'y magsasabi ho sa inyo ng totoo. I have it on the record. Kung ang iba ay nasusuhulan ninyo at naaariglo ninyo at natatapalan ninyo ng putok sa buhong salapi ninyo mga kumagkengkoy kulokoy kayo, kung yan ay nakaraang gawain ninyo, tigil nyo na. Ngayon, kung nagbago na etong sinasabing pro-friends, Lancaster City, kung kayo nagbago na, abay, gusto naming makita on behalf of all those OFW na nagreklamo sa amin, hindi lang naman ho sa bitag ang nagreklamo rito, pati daw sa investigador ate. At hindi lang naman ho sa iba, sa mga programa ho tulad ni Tool Rafi sa Wanted sa radyo at iba pa. Kami ho kasi trinabaho ho namin, nakita ho namin yung reklamo ho rito, mga bossing. Noon yon, and I'm not saying today, kasi meron ho silang Grand Family Weekend Fun Run. Ito hong nakaraang weekend, nagkaroon ho ng mga participants na 2,000. So, ano ngayon? Ano ngayon? And para sa akin, wala namang problema if you're talking about the present. You know, the past does not equal the present if you acknowledge your sins in the past. Alamin nyo muna kung anong pagkukulang ng pagkakamali ng mga nauna sa inyo. Kasi maaring nagbago na kayo, pero yung mga nauna sa inyo, ang kakapal ng muka, mga balasyubas at barubal, nagbenta, pangako, kumuha ng pera, at hindi ngayon ang iba ay pinangakuan pagkatapos sa tagal ng panahon, Sus Mariosep, namuti ng kala mga mata, sila yung mga OFW, wala naman sila talagang oras para tumutok dito. Kala mga misis, nagpuntahan ho sa amin, nagreklamo. Tapos, ang hindi ho namin gusto, they're not really sincere dun sa kalang ginagawa. And meron pang utos sa amin, ibigay mo sa amin mga listahan. Kaya nga pumunta sa amin dahil ginagago ninyo eh. Pagkatapos pagdapunta sa amin, sasabihin ninyo, let us work on this way. Nek-nek nyo. Para kayo mga kulay dilaw. Change is coming. Now change is here. Magbago na rin kayo dyan sa pro-friends. Wala naman kaming pakialam kay GT Capital kayo kung sino man diyang malaking korporasyon kasi wala namang kinalaman yan. Kung sakaling sila ay nag-invest sa inyo, baka kasi pinakikita nyo ngayon lang. Paano yung nakaraan? Mayroon pa kayong mga utang na hindi nyo, utang ninyo, mga utang ninyo. Utang na loob ninyo sa mga tao na pinangakuan ninyo. Kaya mga utang nyo sa uli nyo sa kanila. Bayaran nyo. Yung iba naman, alam naman binayaran ninyo. Alam naman namin na sinauli yung iba. Kaya lang yung iba, pinahirapan nyo eh. Kumukuha kayo ng mga kolumnista dyan. Kumukuha kayo ng kung sino-sinong istasyon ng television dyan. Naluloko ninyo. Bakit pinalabas kayo? Sa bitag, sa investigador. Sige nga. Dito, kami, magsasanib puwersa. Hindi lang, kay Tool Rafi. At hindi lang dyan. Di ba? Pag pinag-uusapan ho kasi, yung pawiso na mga OFW natin, kilalanin niyo ho yan. Kung sakaling sila ho'y natatagalan. Yung iba kasi na umuwi doon sa kanilang pinanggalingan, ay iiwan yung mga misis, bumabalik ho sa tanggapan ho namin yung pro-friends. Hanggang ngayon, tuloy pa rin, ang dami pa rin ang pro-friends eh.
Kasi sila nire-refund na nila eh. Namuti na ang kanilang mga mata. Papalitan nyo ng bahay, hindi na yun ang gusto nila eh. Lumaho na yung kanilang interest doon nga sa inyong kapabayan. Ganyan na ganyan yung kulay dilaw, ganyan na ganyan yung liberal noon. Na bullshit, binasura. Listen, pro-friends, no matter how good your PR is for community PR, if you don't acknowledge the shortcomings and the sins ng mga sales ninyo nung naroon sa field, selling and selling, pagkatapos hindi ma-deliver ng inyong sinasabi natin, yung production ninyo ng bahay, hindi nakukuha yung oras, naturalmente, magtatampo yun, magagalit, nagpapakandahirap yun. Tapos 1 taon, nag-antay, ala. Nung kinukuha yung pera, pinahihirapan ninyo, may mga putok sa buho kayo. Tapos meron pa kayong mga fun run. Yeah, go ahead and keep running. You can run but you can't hide pagdating ho sa bitag. Sa akin lang kasi, yeah, you go ahead and make a PR. Go ahead and do something better for the community, but make sure, paano yung mga naagrabyado, paano yung mga nagrareklamo, ang lagay, kami mananahimik, please don't offer us anything, because it's gonna be a big mistake. Ginawa nyo na sa akin yun eh. Di ba? Titirhan ko kayo ng mukha. Oh, sabi pa nga ng iba dyan, oh, yung mga iba dyan, sasampahan namin ng kaso, yung mga go ahead, file cases against us, hanggang sa United Nations, hanggang sa Korte ng China, Malaysia, Libya. Mauna kayo. Pagdating ho dyan, di kami natitinag, sinasabing, porket ba't nandyan ang GT Capital, matitinag na kami, nek nyo. Come on. Okay? Kung gobyerno nga, kung gobyerno hindi tama, binabangga. Sino ba naman kayo mga utot na para kami matitiklob sa inyo? Sige nga. May reklamo. Totoo. Ang gusto lamang makuha ang refund. Sauli nyo na kasi. Para wala na kayong problema. Pag naayos nyo lahat yan, you can move on forward. Please don't do something like binubura nyo, tinatago nyo yung baho ninyo, pagkatapos magpapapogi kayo, magko-community PR, may mga fun run pa kayo. Putok sa buho. Anong fun run? Di ba? Give me a break. If you wanna be fun for those people na talaga naninirahan dyan, do not try to hide that dirt under your rug. You get it? Or under the carpet. Tinatago nyo eh. Walisin nyo, pati sa ilalim ng sinasabing rug o carpet na yan. Nandyan, may problema ninyo. Ang problema ninyo, gusto nyo pakita, oy, ganda ng bahay mo. Oh, pagpasok, oh, kaganda. Sa dingding, sa bubong, sa sahig, ang ganda ng carpet. Pag atas mo ng carpet, sus, Ginoo, surot, garapata, alikabok. Yan ang sinasabing problema. Sa taas, sa ibabaw, tinakpan lang ng carpet. You get it? That's what you are for now. For now, what are you going to do? You're going to file a case against me? Go ahead. I got all my documents. Sa akin lang ho kasi, pro-friends, pananawagan ko lang ho sa inyo kasi matagal na akong tumatahimik and I don't want to say anything. But for now, na-mention kami dyan, and we still have the file. At marami pa rin pumupunta sa amin linggo-linggo o dumarating ho sa amin. So anong gagawin namin dito mga bossing? Papasauli sa inyo, sabihin, nung pumunta sa inyo, pagdating sa inyo, para tayong ginagawa natin mga ping-pong to, mga kawawa namang nilalang na to, mga pamilya ng OFW to. Pro-friends, you must be pro-OFW. Kasi sa mga pamilyang natitira dito, supposedly, mga kaibigan ninyo, ginawa nyong kalaban, papano, nadehado, nadeengoy nyo, sauli nyo yung pera para nung sa ganun, maging kaibigan nyo. Make it up. And apologize sa mali ninyo, wag niyong pagtakpan. Kung sakaling sinabi niyo, hindi naman kami yan, dati yan eh. Come on. Ibig mo masabihin, kalimutan na, forgive and forget yung mga taong na biktima. Kaya nga may Bitag Live, mga potok sa buho kayo. I'm not yet done. See you tomorrow. Adios.